Okay, there we are. Alright, so again, magandang gabi po sa lahat and thank you po for being early again for tonight. Hopefully, the others could be here as well po within the first 5 minutes sana po guys para mas maaga-aga nating masimulan yung inyong session for the night. Okay, as much as possible. Pero kung meron pong mga sabihin nating emergencies or let's say medyo naipit tayo sa traffic, and kung ano pang mga senaryo po na puwedeng maging dahilan para hindi tayo maka-in on time, you could message naman po, okey naman po 'yun siya. At least aware lang po tayo po sa situation ninyo kung meron pa bang hinihintay o wala, kumbaga. Okay, so again guys, thank you so much for being on time and for the others, thank you din po sa pag-attend natin today. Let's go and continue where we left off sa gabi po. Okay, so we did mention po na yung ating particle ka, okay, ay ginagamit po as question mark sa Japanese. At balikan lang po natin yung na-mention natin po na hindi na po kailangang isulat po ang question mark mismo kung ang dulo po ng ating sentence ay may kana po. Kasi yung kana po mismo yung magiging question mark nito. Okay? Now, okay, in continuation po doon, siyempre, kung gagamit tayo nitong mga tinatawag nating interrogatives, okay, also known as WH questions, para mas familiar po, yung ating what, when, where, who, why, how many. Okay po natin, no? Okay, yun po ay siyempre, gagamitin po ng particle ka sa dulo ng sentence na nandun po yung mga interrogative na yun. Okay, so again, minasan, lahat po ng WH question, dahil nga po magtatanong tayo, kailangan natin po yung particle ka sa dulo ng ating sentence para magsilbing question mark. Okay? So, lista natin po yung ating mga WH question kung hindi po natin ito sila sabihin natin na research in advance. Okay? So, back here. Clear natin ito. Alright. So, again, we're going to start with your very familiar nani. Okay? Yung nani po natin, of course, na ibig sabihin ay what? Ay, hindi siya mag-dash. Okay? Okay? Susunod po dyan, yung ating when. Nga pala marami itong version. Okay? Okay? So, yung when natin na itsu. Okay? Then, meron tayong doko. Okay? Now, where naman po ang isang yan. Okay, yung doko natin, sabihin natin ito yung classic na where ng Japanese. Classic na where sa kanila. Kasi, itong susunod po natin na dochira, okay, ito din po ay maaaring gamitin bilang where sa Japanese. Pero yung punto niya, kung gagawin mo siyang where, yung purpose sa sentence, nagiging which direction yung ibibigay na translation sa inyo kung sa English. But since nagtatanong nga po, which direction is the mall? In other words, parang nagtatanong pa rin ng where is the mall, kumbaga. Okay? So, yung ating dochira, pwede din siyang mag-function, okay, nakatulad ng where po. Pero yung magiging translation niya ay which direction. Kasi nga naman, tong dochira po talaga, which po yung ibig sabihin ng isang yan. Okay? Ngayon, kung gagamit ka ng dochira imbes na doko, mas nagiging polite yung sentence po natin that way. So again, doko, okay, doko, ang classic na where or saan sa Nihongo. Kung gusto natin maging mas polite, pakinggan yung ating sentence o yung tanong po natin kung mag-i-inquire tayo ng location or ng direction, okay, pwede po nating gamitin ang dochira. Especially kung ang tinatanong po natin ay mas nakakantanda sa atin
mas mataas yung ranking compare sa atin, or total stranger. Okay? So, yan po itong dalawang ito. Ngayon, isusunod po natin, okay? Sorry. Ngayon, isusunod po natin, okay, yung ating, okay, what, when, where, we got your who. Okay, we got Dare. Okay, so si Dare ay who po. May kakambal din ito na si Donata. Okay, si Donata naman po, madalang na madalang lang talagang magamit po si Donata. Okay, pero yung meaning niya, who pa rin naman po minsan. Sabihin nating understudy ni Dare, si Donata. Okay, understudy lang. Pareho lang silang who, kumbaga. Mas polite lang itong pakinggan si Donata. So again, classic na who ang Dare. Then, polite version lang or sabihin nating mas magalang pakinggan itong si Donata. Okay, pero madalang lang ito siyang gamitin. Kasi yung Dare natin, pwede mo namang dugtungan ng des eh. Dare des ka? Something like that. Dare des ka? So, yung des, polite na yun. Okay, okay naman siya. Pero kung mas prefer nyo pa rin na talagang i-emphasize yung politeness ng isang sentence o ng isang interrogative sentence na nagtatanong ng sino, then go ahead po para po dito sa ating Dare. Okay? So, yun lang naman guys. Marami silang politeness marker na ginagamit sa Japanese. And of course, tulad na na-mention natin sa inyo dati, it's something na embedded mismo sa lingwahe nila. Okay? So, yun po tayo po para po sa isang ito. So far, any questions po ba? Wala po. Okay, sige guys. Kung no questions po tayo, then we'll going for the next one. Okay. So, meron tayong, okay, thank you po for the confirmation guys. Kasi medyo mahaba-habang usapan kasi yung isusunod natin dito. Okay. So, next we have your naze. Yung mas mabait na version muna. Okay, you got your doshte. Para DDD tayo lahat dyan. Okay, ayo. Okay. So, itong si doshte po ay mas polite na version. Kumbaga, kasi meron tayong isang version pa nito na naze naman po. Tsaka meron isang yung parang casual lang na nande. Okay? So, itong si naze, parang conversational siya. Then, meron tayong kasama na nande. Ito namang si nande, huwag niyo sanang gagamitin ito kung yung kausap natin nga po ay mas nakakatanda or yung mga taong hindi natin close sa edad at sa position. Lalong-lalo na't hindi natin talaga literal na ka-level in a sense. Okay? Itong tatlong ito sila po ay yung ay yung ating Y sa Nihongo. Kaya ang dami nilang Y sa Japanese. So again, doshite ang pinaka-safe gamitin kasi ito yung pinaka-polite natin. Then naze, kung conversational, let's say yung kausap mo is kaibigan mo, matagal nang kakilala, katrabaho, ganun. Then meron tayong nande na medyo sabihin nating very casual yung approach ng nande. Kasi parang subordinate yung tinatanong mo, parang mas nakababata sa'yo yung kausap mo, yung dating kasi ng nande. Okay? So, yun po. Maliban na nga lang kung close na close kayo nung sinabihan mo ng nande. Sabihin nating BFF mo, yung sinabihan mo ng nande, kasi siguro hindi siya pupunta sa party, siguro kasi hindi niya pwedeng masamahan yung pamangkin mo na bumili ng kung ano diyan, parang gano'n ba? So, in a sense, yung nande sa mga talagang close na close mo lang gamitin para hindi siya ma-misinterpret na, rude, hindi siya ma-misinterpret na impolite yung dating ng sentence. May ganyan sila na sensitivity pagdating sa sa approach ng person, na you have to choose your words carefully para hindi ka masabihan na shitsure. Shitsure ibig sabihin bastos, okay? So, yun po guys.
So that's your tatlong version natin ng why sa Japanese. Now, let's go with your how. Okay? Yung how nila sa Japanese, okay, marami silang how, kumbaga, pero magkakadugtong-dugtong kasi yan. Okay? So, itong how na ito ay, okay, Tagalog natin is paano na klase ng how. And just to clarify, okay, so ito po, okay, ay na-translate into doyatte. Okay? Ay, parang nabaliktad ko yung sulat ko. Sige. Right, so there you go po para po sa isang yan. Dapat nauna yung doyate ba ako naglagay ng how tsaka ano eh, paano. Anyway, so yun guys. Okay, so again, doyate ay nagtatanong ng how in a sense na sa paanong paraan. In what way, kumbaga. For example, magtatanong ka, paano makapunta sa lugar na ito? Sabihin natin, paano makapunta mula sa Tokyo papunta sa Chiba? Sample lang. Okay, again, if you're going to ask something like method or sabihin natin procedure para gawin ng isang action. So, kung magtatanong ka, paano ba pumunta mula sa Tokyo papunta sa Chiba? So, nagtatanong ka ng method of transportation. Nagtatanong ka ng paano pumunta mula sa Tokyo papunta sa Chiba. So, paraan yung hinihingi natin. Diyan po natin pwedeng gamitin yung ating doyatte. Okay? So, that would be your case po dyan. Then next natin, ibalik natin dito yung pattern, no? Yung do natin. Okay? Yung do naman po, ito yung how na naman nila. Okay? How in a sense na, okay, kamusta na how po ito? Ayun. Okay? So again, yung do po nila, okay, mahabang pronunciation lang dahil dalawa yung vowel natin, O tsaka U. So parang do, yung labas niyan. Okay, habang pronunciation. Do, okay? Yung do na yan, okay, tulad na nasa taas, how pa rin naman ito sa English eh. Pero tulad ng Tagalog natin, nababago din somehow yung gustong iparating ng how na yan. So yung how po natin na ito ay nangangamusta sa Tagalog natin. Sa Japanese, ito ay do. Kaya nga mas malinaw kausap din yung Tagalog natin most of the time compared sa English na side. Anyway, so again, same din po ito kapag gusto nating tanungin kung ano na yung lagay ng isang bagay. For example, oh, kamustang lasa? Aji wa dou desu ka? Something like that. So again, kamusta ito in a sense na kamusta ang sitwasyon, kamusta ang status, kamusta ang lagay ng isang bagay. Okay? So again guys, ito na how ay nangangamusta. For example, tulad ng sabi natin kanina, okay? Aji wa dou desu ka? Kung itatagalogin natin yun, kamusta ang lasa? So yung how na ito, yung concern mo ay kung ano, kamusta ang lasa para dun sa nakatikim. So, how was the taste? Kung i-English mo siya. How's the taste? Kamusta ang lasa? So, yung concern natin ay kung ano yung status ng lasa na yan para doon sa nakatikim nga. Okay? So, sa Japanese, ito yung do natin dyan. Aside from that po, pwede din nating itanong itong do kung magko-consult tayo ng isang situation. For example, sasabihin natin sa ating kasama na, "Paano kaya kung ito yung gawin natin?" Let's put this into scenario and context. Let's say, kayong dalawa ay nag-uusap tungkol sa isang problema. And then, ikaw na nagsasalita or ikaw na speaker, okay, ay nag-suggest ng isang solusyon. Ngayon, gusto mong marinig
kung ano ang palagay ng kausap mo doon sa suggestion mo. Okay, so that's your situation po. In a sense na gagamitin natin yung do. Okay, one more time. Okay, yung situation natin, something like this. Dalawa kayong nag-uusap tungkol sa isang problema. Then, ikaw, nagagamit ng WH question na to, okay, ay magtatanong kung ano sa palagay niya yung tingin niya doon sa suggestion mo. So, let's put that into entire specific na case. Let's say, ako, tsaka yung partner ko na Japanese teacher, yung nag-uusap. And then, may pinag-uusapan kami kung paano iha-handle yung lesson na ito para sa grade 4 na level. So, ako, magsasuggest ako sa kanya na pwede nating gawin itong game na 'to. Now, matapos kong mag-suggest na itong game na 'to yung gagawin natin para dun sa lesson na yun, gusto kong kamustahin yung palagay niya doon sa suggestion ko. Gusto ko siyang konsultahin kung okay lang ba, may suggestion ba siya, agree ba siya doon sa suggestion ko, may gusto ba siyang i-clarify do'n, and so on. So, ang sasabihin ko sa kanya would be this one, "Do desu ka? Do desu ka?" So, parang itong magiging, paano kaya kung ito, anong palagay mo? Anong palagay mo? How about this? Yung English natin would be something like, how about ganito, ganyan. Okay, how pa rin naman siya. Okay, how about this game? How about we do it like this? How about we try this one? So, ganun na how itong ating do. Okay, pwede siyang mangamusta ng status, mangamusta ng lagay ng isang situation or ng isang bagay. At the same time, pwede din natin siyang gamitin, okay, para konsultahin ang opinyon o palagay ng ating kausap tungkol sa isang bagay. Tulad nga po nung example natin kanina na situation. Okay? So, yun po tayo po para sa isang ito. Okay, medyo mahaba-haba yung naging discussion natin, pero anyway, malinaw ba itong do po minasan? Yes po. Are we good, guys, so far? Yes po. Okay, sige po. Thank you po for the confirmation, guys. Ayoko lang kasi siyang iwanan na hindi confirm para hindi tayo magkalituhan kapag dumating na tayo sa punto na lalabas na siya sa lesson. Okay, so yeah, that's your do po. Okay, wait lang. Tanggalin ko muna 'to, hindi ko gusto yung tawag diyan, ito siya. Ayan. Alright, so kung no problem na yung do natin po diyan, okay, we're going for the next one. Okay, so next natin would be this po. Okay, let's say ikutsu. Yung ikutsu natin, ito yung generic na how many. Bakit may term akong generic? Kasi po guys, sa Japanese, very specific sila sa kung anong how many yung gagamitin mo. Depende sa kung anong bagay yung tinatanong mo. Or kumbaga, anong bagay yung concern mo sa how many na yan. Okay? So, that very specific situation po na how many ay madidiscuss natin pagdating ng lesson 11. But for now, sa generic muna tayo na ikutsu. Again guys, ikutsu ay isa lang sa napakaraming how many na available sa Nihongo. Okay?
And like I said, generic po ito na how many. Kasi meron silang specific na how many, depende sa kung ano po yung tinatanong natin. Anong bagay or anong klaseng item yung gusto nating klaruhin yung dami o bilang sa pagtatanong natin ng how many. Okay, so again, that would be by lesson 11. Okay, so yan po yan. Okay, that's apat na po yung how many, tatlo. Tatlo na po yung how natin, no? Okay, next po natin, okay, we're done with ikutsu. Dito tayo sa ating ikura. Okay, so yung ikura po natin, ito naman yung how much nila sa Japanese. Okay, napakarami talagang how talaga dito sa side na ito. Okay, so again, ikura is how much. Okay, so tulad din po ng English natin na how much, hindi lang po ito para sa pera. Okay, ito po ay para sa mga hindi nami-measure din na mga bagay tulad ng mga sabihin nating abstract nouns natin. Abstract noun, ito po yung mga noun natin po na mga concept or values. For example, katulad ng love, peace, quiet, generosity, ganyan. So, mga abstract po yung mga noun na yun. Kumbaga, wala silang physical manifestation, pero meron silang concept na nagre-represent po sa tinutukoy nating mga values para sa kanila. Okay? So again, that's your how much, your ikura natin po. So again, hindi na siya para sa pera. So maliban sa pera, okay, pwede siyang pang tanong ng how much. How much do you love anime? I mean, something like that. Okay? So, there you go with ikura po. Alright, so next naman natin po, another how na naman po, minasan. Okay? Okay, we got your dono kurai. Ay, dapat di ko sinulat. Ay, tama. Ano ba? Okay, this is dono kurai. Okay, so dono kurai natin, okay, would be how ulit. Dami nila. Okay, how long naman ito. Okay, pero yung how long natin yan ay nagre-refer po sa time. Okay, kung sa Tagalog pa, gaano katagal? So, okay. Ayan. So, again po, okay, itong ating dono kurai ay how ulit. Okay, pero this time, how long po ito na tumutukoy sa oras. So, gaano katagal? May isa pa itong version, dore kurai naman yung isang yun. Dore kurai. Pero generic nila itong dono kurai na nasa libro mismo. Okay, I think nasa lesson 4 ata ito. Okay, so again, parang nasa lesson 4 siya. Lesson 4, lesson 5, around that. Okay, babalik siya by those lessons. Okay, so again, dono kurai po natin ay nagtatanong ng gaano katagal. Okay? So, gaano katagal ang kinakailangang panahon para magawa ang isang action? Para magawa ang isang procedure? How long will it take? Kumbaga. Okay? So, that's your dono kurai. So, kung sa English, paulit-ulit yung how natin, sa kanila, iba't ibang version yung meron, almost the same with your Tagalog. Okay? So, that's your case po para po sa isang ito. Then, next one natin, again, N5 po natin ito, no? Okay, meron tayong, okay, last na ito siya. Okay, ito si Donna. Okay, so si Donna po, okay, medyo naiiba yung side na yan. Okay, ito naman po okay, what kind? Sa usapan. Okay, so si Donna, okay, as tulad na na-mention natin guys,
Pag merong double consonant, in this case, yung double consonant natin ay yung N natin, yung ating letter N. So, dalawang sound yung maririnig. Tulad ng nasabi natin sa inyo nung lesson natin sa hiragana natin po kahapon, ito siya na-emphasize dahil sa double consonant, okay, magkahiwalay ang pronunciation. Don, tapos na. Don, na. Okay? So again, hindi sila magkasama po, minasan. Okay? So again, lahat naman po ng lahat naman po ng double consonant or duplicate consonant sa Japanese, okay, magkahiwalay po talaga yung pronunciation na yan. So, don, na. Don, na. Yung maririnig natin. Okay? So, itong don na po, okay, tulad nga po ng binigyan natin translation dyan, ito ay what kind. Okay, again, what kind po ito. Okay? Anong klase kung tatagalogin natin? For example, sabihin natin, don na, then dugtong tayo ng noun. Don na hito desu ka? Okay, translation, anong klaseng tao siya? In English, what kind of person is he? What kind of person is she? Okay, don na. Or, pwede natin sabihin, another example, okay? Don na aji desu ka? Anong klaseng lasa? Okay, what kind of taste? Aji is taste po. Okay? But anyway, okay? That's your case po para po sa WH question na ito. Nagtatanong siya ng anong klase, anong uri. Okay? Anong category, kumbaga. Okay? And palagi siyang nadudugtungan ng noun na concern mismo. Anong klaseng tao, anong klaseng prutas, anong klaseng materyales, anong klaseng sasakyan. Same idea with that. So, idugtong lang natin po yung concern natin po sa ating tanong. So, kung about sa kotse, then dugtong lang. Anong klaseng kotse? Same idea, don na, tapos kotse sa Japanese is kuruma. Don na kuruma. Okay? So, there you go po sa list ng ating mga WH questions sa Japanese. Nga po pala, lahat ng ito po, okay, ay may sariling nilang chapter kung saan sila ma-showcase. Yung ginagawa lang natin ngayon po, okay, ay overview lang ng mga WH question na ito. Hindi pa po ito yung talagang showcase or discussion natin para sa kanila. Kumaga, pinapakilala lang po natin for now yung mga WH question sa Japanese. Okay? Kasi nga po, okay, meron silang lesson kung saan po sila ma-showcase po individually. At maipapakita po sample by sample sentence, okay, ang bawat isa sa kanila. Okay? So again, dahil nga po puro WH question po itong mga ito, understandably, mangangailangan po sila ng particle ka. Okay? Mangangailangan po ito sila ng particle ka sa dulo ng sentence para magsilbing question mark. So ito yung tinutukoy po dito sa questions with interrogatives. Again, interrogatives also known as WH questions. So if ever na, okay, gagamit po tayo ng kahit saan po sa mga ito para nga po mag-inquire at magtanong ng kung ano mang concern natin na information, okay, huwag kalimutang lagyan ng particle ka yung dulo ng sentence to emphasize the point of it na isa siyang interrogative sentence. Okay? At ang lahat po ng yan ay nasa N5 po na level. Okay? Minasan, are we good? Clear po ba tayo dito? Any questions? Clarifications? None po. Okay, thank you po for the response. How about the others? Clarifications, guys?
Here po. Okay, sige. So, may recording naman tayo, pero if you've already took notes, okay? If you already took notes of these questions or with this interrogative / WH questions po natin sa Japanese, then that's also good, guys. Actually, mas maigi din po yun para meron kayong sarili ninyong copy right away para hindi makaligtaan. Nga po pala. Yung recording po natin sa Skype, hindi ko to na-mention last time. Yung mga recording po natin sa Skype po, minasan, um, hindi po sila forever na nandyan po. After 30 days, hindi na po yan mape-play. Kung sakali man na may na-miss kayong lesson, ugaliin po sana natin na i-download po ito right away dahil baka nga po makaligtaan at lumampas dun sa 30 days na availability ng ating mga videos. So again guys, ang bawat recording po or yung bawat video recording natin po dito sa Skype ay tumatagal lang po ng 30 dias. So, ibig sabihin, after 30 days, hindi na po magpa-play yung video. Okay? So, kung meron mang mamimiss na session, kung sakaling may gusto mang balikan para mag-take note, okay, sana po ma-download na po yung video or mabalikan na po natin before that 30 days. Okay, yung 30 days natin ay from the day it is recorded. Okay, so mula sa araw na na-record po, counting na po yun. So, yung recording natin nung Monday, so that means nagsisimula na po yung pa-countdown niya hanggang sa 30 days niya. Okay, so yun lang naman guys para wala tayong makaligtaan in other words. Okay, sige. Kung wala na tayong tanong para dito po, then we're going to proceed with our next pattern. Okay, sige. Clear ko na po siya kung no problem, guys. Pwede naman din kayo mag-screenshot if you'd like. Okay, sige. Right. So, next natin sa pattern po would be this one. Okay. Balikan lang natin yung ating unang nakilalang pattern na topic wa. So, lagyan natin ito ng P. Okay. So, ganito kasi yung construct ng isang yan sa punto ng conversation. Okay, P1 means person 1. Okay, again guys, P1 means person 1. At sabihin natin may sinabi si person 1 tungkol sa topic niya. So, person 1 says, topic wa, and then so on, so on, so on. Okay? And then, sumagot itong kausap niya, syempre, si person 2. Na si person 2 naman ay may sinabi din tungkol sa sarili niyang topic. Pero, yung gagamitin nating particle would be particle mo. I will emphasize on that po pagdating na sa example. So again, yung topic ni person 2, okay, topic pa rin naman po siya, pero particle mo yung katabi niya at hindi particle wa. Okay? So, in translation, yung particle mo po natin, okay, translation nito sa English would be, okay, also, tsaka yung to po natin. Okay, samantalang sa Tagalog natin po, okay, ito yung nagiging din at saka yung rin. Okay? So, yan. Isa actually particle, okay, ang ating rin, article yung tawag natin sa isang yan sa ating Tagalog. Okay? Alright. So, ito yung situation natin dyan. Okay? Sabihin natin may conversation nga po itong dalawang taong ito, si person 1 at si person 2. Si person 1 ay may sinabing statement tungkol sa topic niya. At ito yung nauna. And then, si person 2, okay, kung ano man itong statement na ginamit ni person 1 sa topic niya, ay in-apply, ay in-apply ni person 2 sa topic niya rin. Okay? So, in other words, kung ano yung statement about the first topic na binigay ng unang person, in-apply ito rin sa topic ng pangalawang person.
Now, here goes our example para mas malinawan tayo sa gustong sabihin ng particle mo. Okay, so let's say this one. Okay. So sabi ni person 1, Ben. Balikan natin yung mga example sentence natin for familiarity. Okay, Ben wa kako say this. Again guys, for familiarity lang o para ma-connect natin yung mga previous pattern natin sa mga nakasunod sa kanila. Anyway, they belong in the same lesson. Okay. So sabi ni person 1, Ben wa gaku say this. So yung statement about Ben na topic ni person 1 ay yung noun number 2 na tumutukoy kay Ben, which is yung gaku say. So yun yung statement regarding Ben. Okay? Ben wa gakusei desu. Ano ba si Ben? Gakusei. Ang gakusei ay ibig sabihin ay estudyante. Now, yung statement na yan, ngayon, yung statement na yan tungkol kay Ben ay ginamit ni person 2 para i-apply sa bago niyang topic. Sabihin natin, okay, ang topic ni person 2 ay si Dan. Okay? At tulad na na-mention kanina, okay, particle mo yung gagamitin natin kay Dan. Kasi, i-a-apply natin kay Dan yung statement na ginamit ni person 1 doon sa topic niya. Okay? So, that's your case po para sa isang yan. Okay? So, yung statement na gakusei desu ni Ben ay in-apply ni person 2 sa topic niyang si Dan. Na itong si Dan ay ganun din yung description daw. Okay? Ngayon, subukan natin ito silang basahin at i-translate. Okay, simulan natin sa ating mga kasamahan kahapon, no? Let's go with Miss Erlyn. Hello, ma'am. Hello, Miss Erlyn? Okay, no response. Okay, let's try another person then if that's the case. Okay. Subukan natin si Miss Maan daw. Miss Maan? Good evening po. Okay, good evening po, ma'am. Subukan natin basahin si P1 and si P2. Basa po muna for P1 and then i-translate natin yung sentence. Then with P2, basahin yung sentence, then translate din po. Ben wa gakusei desu. Ben is a student. For Tito, Dan mo gakusei desu. Dan is also a student. Okay, good job po. So, yung statement ni Ben na pagiging estudyante niya ay applied din dito kay Dan. Okay, good job po, Miss Maan. And nga po pala guys, hindi lang ito siya applicable sa positive sentences. Okay, so pwede din ito siyang i-apply natin sa negative naman. Okay, which we will do, okay, now. Okay, sample lang natin ng ating negative sentence. Ayo. Okay, so ito ay balikan lang natin as part of review yung mga sentence na nagamit kahapon. Okay, Jewa. Okay, let's go. Okay, so yan yung ating statement regarding J according to P1. Then let's apply the same thought para po kay P2. Okay, let's say. Sabihin natin casual tayo dyan. Casual, conversational. Okay.
Okay, Miss Maan, please choose your next person po na magpo-practice. Si Sir Aris po. Okay, let's go with Sir Aris. Hello, Sir Aris. Yes po. Wait Okay, lang ako. same din po ng ginawa kanina ni Miss Maan. Good job nga po pala, Miss Maan, sa inyong participation and reading sa translation. Okay. Go, sir. Ay, J wa de arasimasen Nihonjin. Ano po? Ah. One more time? J de wa arimasen Nihonjin. Huh? Paano, sir, ito po yung first sentence po natin. J wa Nihonjin de arimasen. Paano niyo po ito basahin, sir? Dito na side. Ma'am, di ba yan, di ba? Yes po. Wala. Pag sinamulo ko. Okay, ito po yung example sentence. Last night, guys. Go. Okay, one more time, sir. Yung, mami, yung una pa rin. Yes po. Kailangan lang natin i-practice yung reading po natin ulit, sir, para po sa ating magiging translation. Go. J wa Nihonjin de arimasen. Again, Diba? sir. Ano po yung basa natin dito, sir? De wa arimasen. Okay, one more time. J wa Nihonjin de wa arimasen. Okay, translation, sir. J is not Japanese national. Okay, that's it. Okay, good one po para sa ating person 1. Ngayon, next po tayo with person 2. Go. J wa Nihon J sorry. Ano para sa tono. Maya also Nihonjin sorry. Sir, basahin lang po yung sentence natin po. Okay, again, minasan, ulitin natin. Ito po ay hindi ko nabigyan ng reading pala to. Okay, ito po ay, basa natin ay particle mo. Okay, again guys, hindi ko pala siya nalagyan ng reading. Okay, so ito po na hiragana mo po ang basa natin. Okay, apply po natin, sir. Go. Maya wo Nihonjin ja arimasen. Okay. Okay, one more time. Medyo nag-cut lang, sir. Maya mo Nihonjin ja arimasen. Okay, that's it. Okay, translation natin would be? Maya is not also a Japanese national. Okay, that's right. Maya is not also a Japanese national. Okay, that's the English version natin. Okay, we're good with that one, sir. Okay, there we go, guys. So again, balikan lang natin. Okay, thank you so much po, Sir Aris. Good work po, sir. Okay, so again, part na ito siya ng review natin po ng mga pattern natin kahapon by using those examples and connecting them sa lesson natin ngayon. Now, this time, we have your particle mo na, okay, equivalent nga po ng also and to sa English. At ito ay din at rin sa ating Tagalog na ginagamit natin para i-emphasize na yung ating topic sa sentence ay kapareho ng statement doon sa naunang statement. Pareho ng punto, kumbaga, doon sa naunang statement sa kanya. Okay, so kaya po medyo paulit-ulit yung ating sentence dito. Okay, yung particle at yung tao lang yung nagkaiba. So for this part, okay, yung kay Sir Aris na example, ang sabi ni P1, J wa Nihonjin de wa arimasen. Na ang ibig sabihin, hindi Japanese national si J. And then, nag-respond po itong ating person 2. Sabi niya, Maya mo Nihonjin ja arimasen. Nagta-translate po into, okay, hindi Japanese national din si Maya. Kung tatagalogin natin. Okay?
Hindi Japanese national rin si Maya. Or hindi rin Japanese national si Maya. Si Maya ay hindi rin Japanese national. Dami natin pwedeng maging version in Tagalog. Meanwhile, your English, which was given by Sir Aris kanina, okay, Maya is also not a Japanese national. Another version, Maya is not a Japanese national too. Pwede natin sabihin ganun. Okay? Na yung statement about kay Jay, na yung hindi niya pagiging Japanese national, okay, ay in-apply ng ating person 2 sa topic niyang si Maya. Na ito ding si Maya ay hindi din Japanese national. So, kung ano man yung statement na nasabi patungkol sa unang topic na si Jay, ay in-apply din sa topic natin na si Maya. Na ito silang dalawa ay parehong hindi Japanese national. Hindi Japanese national si Jay, hindi rin Japanese national itong si Maya. So that's your particle mo. Okay? Ginagamit siya para i-express na kung ano man yung statement ng unang nasabi ng isang person ay applied din sa pangalawa or sa sumusunod na sentence nung kausap niya. Okay, so that's 2 examples po para sa ating particle mo in that particular order. Yung ating positive na dito sa taas and yung version natin, okay, this time na naka-negative naman. Okay, so again, that was from Sir Aris. Okay, any questions po ba, minasan? May tanong po ba? Questions, clarifications po about the particle mo? Wala po. Okay, so I'm not hearing anything else. So I will take it as a good one, guys. Na good to proceed na tayo dyan. Okay, so iwan na natin yung ating particle mo. Okay, pagsulat na po yung ating notes dyan and translation. Okay, sige guys. Thank you. Alright. So i-clear natin ito. Okay, let's see. Alright, so kung wala nang tanong, here goes your second. Here goes your next pattern. Okay. Next pattern natin, mahaba-habang usapan ulit po, yung isang ito. Okay? This is your particle no. Okay, daming particle natin sa lesson 1 pa lang. Okay? So, particle no tayo. Paano pa ginagamit ito? So, magkakaroon tayo ng dalawang column. Okay, this is your column A. Okay? At papanagitnaan siya with particle no. Medyo awkward yung writing ko. Okay, there you go. Okay, so yung basa natin dito po, minasan, ay dito na sa taas isulat yung subtitle niya. Okay, that's your particle no. Okay, particle no. Ayan. Okay, and then paired with the B column. Okay, so again, particle no na po tayo. Itong particle no po natin, okay, ito yung nagsisilbing of sa English. Okay? Nagsisilbing of sa English. At the same time, yung function niya na, okay, apostrophe S. Okay po? So, that's your situation po para sa isang yan. Alright? Now, okay, sa Tagalog version natin, pwede itong maging ng, okay, at the same time, pwede din po itong maging sa. Ay, wait lang. Pero mahaba yung lining natin. Okay, there we go. Okay. So, now, i-emphasize natin, ano bang purpose ng dalawang column na ito? Yung column A, tsaka yung column B. So, actually, yung column A lang talaga yung pinaka-concern natin po sa usapan. Oops. Okay. So, si column A natin po, okay, ito po yung ating magsisilbing bigger coverage.
Okay? And si column A din po yung ating, okay? Sabihin natin A, bigger entity. Wider pala to. Sorry. Itong sa taas. Yung terminologies ko ba. Okay, there we go. Oh. Okay. Ito pa yung bigger natin. Okay. And then we got your A, the side, as your place of origin. We will emphasize on this one kapag na one by one na po lahat. Okay, place of origin. Okay, and then we got your brands. And then last one natin is ownership. Okay. So again, yung concern lang natin sa columns natin ay yung ating A column lang. So again, ang particle na ito ay napapagitnaan ng dalawang noun actually. Na yung unang noun, which is your column A dito na side, ay yung noun na mas malawak yung scope, mas malawak yung coverage. Yung noun na mas malaking institution, mas malaking organization, or the bigger entity. At the same time, yung noun na isang lugar kung saan origin siya ng isang bagay or ng isang tao. Okay? And then we got your brands sa A column as well as yung ating ownership. So again guys, yung particle no po ito na napapagitnaan ng dalawang noun. Na yung function ng unang noun ay ang limang ito. Okay? Kung ano man itong nasa letter B po natin, okay, kung ano man itong nasa letter B po, ito ay always under ng kung ano man ang nasa letter A o yung nasa unang column. Okay? Again, under in a sense dahil okay, napapasailalim siya ng coverage ng A column. Okay? Nasasakop siya ng kung anumang institution or organization, entity, itong si letter B. Nasasakop si B. Okay? At yung ating A ang origin o pinanggalingan ng kung anuman itong si B. And then we got your brands na brand nga po si A. So, ibig sabihin, yung B natin ay produkto ng brand na yun. Then last one, okay? Kung ano man or sino man itong si A, okay? Yung B dyan ay property ni A po. Property ng A. Kumbaga. Okay? So, in other words, overall, yung B po na column ay under. Okay? Napapasailalim po ng kung ano man itong nasa A po natin. Ngayon, subukan natin bigyan sila ng example ng pagkakagamit one by one. Okay, so subukan natin itong sa wider coverage. Again guys, depende sa inyo kung mag-i-English kayo. May dalawa tayong version sa English. Of o yung apostrophe S. Ang apostrophe S natin in a sense ganito siya. A, apostrophe S, tapos kung ano man yung B. For example, sabihin natin, Aling Nenas Sari-Sari Store. Sabihin natin ganun. Okay, ganun na apostrophe S yung tinutukoy natin. Okay? Tita Miding's Karinderya. Something like that. Okay, example lang po. So, yan yung apostrophe S na gamit na sabi natin dito.
Okay, now we'll try to have the first one, itong ating tinatawag na wider coverage. Nasubukan natin dito po. Okay, example natin. Okay, wider coverage po tayo for this one, guys. Okay, let's go. Okay, let's see. Ay. Okay, so si Luzon, yung nauna natin sa pattern na magsisilbing nasa A column. Okay. Ngayon, okay, maglalagay tayo ng particle, no, according to pattern na nakasunod sa A natin. Then we go for your A, B na under nga po ng ating A. Nawala yung ano ko. Okay, so let's see. Okay, and let's go. Balik tayo sa ating pattern. Then, gamit tayo ng bagong vocabulary natin para sa sentence na ito. Okay, may subtitle sa baba. Para magamit natin. And then doon pa rin yung despo natin dyan. Okay, so napalitan siya. Alright. So, Sir Aris, choose your next person po. Yung hindi pa natawag natin simula kagabi. Sir? Miss Yuki. Okay, let's go with Miss Yuki. Hello, Miss Yuki. Yes po. Okay, yes po. Thank you so much po with Sir Aris, sir. Nice work. Okay, sa inyo na po itong example sentence natin with the translation and purpose na binilugan po natin dyan. Basahin po muna yung sentence and subukan po nating i-translate. Depende kung Tagalog or English pa rin. Go po! Luzon, Baguio wa Yume des. Okay, one more time. Ano po ito? Wait po. Nasa taas po siya, ma'am. Binigyan po natin siya ng reading dyan. Go. Wider coverage. Hindi po. Reading. Reading po ng hiragana na yan. Wait po. Hindi ko siya ma'am. Wait lang po. Nasa taas, ma'am. Nasa pinakataas, literally. Nasa pinakataas po siya. Luzon, no, Baguio wa Yume des. Okay, there you go. Go ahead po. Luzon po Translation ang natin. pinaka-famous. Sa Luzon, ang Baguio ang pinaka-famous. Ma'am, tumalon po yung translation ninyo. So, nabago na po yung meaning ng sentence dahil po sa tumalon po yung sa translation natin. Luzon, no, Baguio wa Yume des. Sa Luzon, Baguio ang pinaka-famous. Tama po ba? Saan mo kinuha yung pinaka na part, ma'am? Wait. Baguio ang famous sa Luzon. Okay. Medyo ano lang siya, bara-bara or sabihin natin walang pattern yung translation, pero almost there. Subukan natin umatras po, ma'am. Luzon, no, Baguio wa Yume des. Sa Luzon, Baguio ang famous. Atras po, ma'am, atras. Baguio ang famous sa Luzon. Atras po, ma'am. Ano po yung word na katabi ng des? Famous. Okay, anong nakasunod sa famous po? Ang famous sa Luzon ay Baguio. Ma'am, umatras nga po, ma'am. Atras lang. Okay, Luzon, balikan natin po, ma'am. Kalma lang tayo, okay? Luzon, no, Ano yung salitang katabi ng des? famous. Okay, ano yung nakasunod sa famous? Atras lang. Baguio wa. Hindi, yung particle.
wa, is. Hmm? Ano ibig sabihin ng particle wa nga po? Is Is ba ito? ang Mm. So, anong katabi ng particle wa? Baguio, Okay, so, ang Baguio famous sa Luzon. ma'am, atras nga po. Atras po talaga. Wag po tayong tumalon para hindi po mabago yung translation natin. Kasi iba po yung magiging labas ng sentence ninyo sa Japanese kung yan po yung inyong magiging translation niya. That's why, ugaliin nating, ano po, mag-practice ng translation guys para walang misinterpretation kung sakaling magte-take ng exam or may kausap na hapon, kumbaga. As much as possible. Kasi nga, na-mention natin kanina, no, na medyo sensitive yung arrangement nila ng Mm. sentences. Okay? Atras ng Dito ma'am. po yung Okay, I'll guide you, ah, I'll guide you po. I'll guide you po. Okay, ano po ito? famous. Ang famous, Ma'am, kalma lang. Okay. Again, famous ang Baguio sa Luzon. ayun. There you go. Yun. Okay, like I said, atras lang. Ano pang pwedeng maging translation nito? Baguio is the famous in Luzon. Ay, hindi po. Itong particle lang. Ano pang pwedeng maging translation niya? Luzon no. Luzon ang Ma'am, hindi po. Yung particle lang. Hindi po yung buong sentence. no. Translation po ng particle. Ano yung ginamit mo kanina? Luzon no, Baguio wa. Hindi po, ma'am. Ano yung ginamit mong translation kanina? Atras po tayo, okay? One more time. Ano ito? Famous wa Tagalog? ang Hmm? Baguio And then, ito mismo. Anong translation mo sa dito? Sa. Ano pang pwede? Ano pang isa? ano pa ba? Tingnan niyo po sa taas, ma'am. Katabi po ng sa. Wait lang, hindi ko po kasi mataas eh. Off. Hindi po. Yung nasa ilalim ng off, katabi nga po ng sa. Nang. Subukan mo po na ito yung gamit po ninyo. Go. Okay. Tama ba? Baguio ang famous ng Luzon. Ma'am, umatras nga po ng translation. Wait lang, ma'am. Medyo nalilito ako. Wait lang. Atras po. Okay, balik tayo dito. Famous ang Baguio ng Mm. Luzon. Ayun. So, straight daw na sentence, ma'am, nang ikaw na lang daw po. Sige. Sikat ang Baguio ng Luzon. Ayan. Okay, another possible translation. Okay? So, sikat ang Baguio ng Luzon. Sikat ang Baguio ng Luzon. Tama po. Okay, malinaw na po ba? Ito, Opo. minasan. For everyone else, are we good? Apo. Sikat ng Luzon ng Baguio. Sikat ng Luzon ng Baguio. Ano po, ma'am? Ano po sabi natin? Kalito siya, ma'am. Wait lang po. Atras lang po talaga, ma'am. Sikat Kalma ng lang. Baguio ng Luzon. Tama po ba? Atras nga po kayo, ma'am. Seryoso, promise lang. Go, go, go. Atras lang. Huwag pahirapan ng sarili. Huwag pong tumalon sa translation. Sige po. Sikat ng Baguio. Sikat ang Baguio ng Luzon. Oo. Okay? Apo, okay na po siya nun. Sikat ng Baguio ang Luzon. Ano naman po, may problema na naman po tayo sa translation. Ma'am, isulat niyo na lang po at basahin po natin, okay? Okay po. Isulat po, guys. Sulat po, guys. Okay, how about the others? Yung iba nating mga kasama po, malinaw po ba yung translation natin? Pwede kayong umatras, guys? Or Sikat pwede niyo po, Baguio ng Luzon. Tama naman. ano po? Sikat ang Baguio ng Luzon. Okay.
Kung hindi sa, puwedeng lang yung gamitin natin. Kung sa English po kasi magiging ganito siya, sa English naman na version 'no, um, Luzons, kung apostrophe S yung gagamitin natin magiging ganito siya, okay, Luzon's Baguio is famous. Luzon's Baguio is famous. Kung Englishin natin, okay? At isa pang possible version, okay? Okay, we could also say, okay, Baguio, okay, kumpitu natin, Baguio City na lang kasi city naman talaga 'yan. Okay, Baguio City of Luzon is Is famous. famous. Baguio City of Luzon is famous. Okay? So, bakit ganito yung arrangement natin po minasan for your wider scope? Kasi kung titingnan po natin kay factually, hindi din siya natanggal. Kay factually, ang Luzon po ay nabilong sa, ang Baguio po, factually, ay nabilong sa Luzon. Kumbaga, ang Baguio po ay matatagpuan natin sa Luzon. Luzon. Pareho silang lugar. Nga lang, tulad na na-mention natin kanina, under always ng ating A ang kung ano man itong nasa B. Ngayon, in that in that sense, yung Baguio natin, na na-mention dito ay isang lugar. Ang Luzon din ay isang lugar. Ngayon, i-arrange natin sila according sa relationship ng dalawang mention natin na noun. Ang Luzon, ang role niya ay ang pagiging wider coverage. Dahil nga naman, mas malaki naman po talaga ang Luzon kumpara sa Baguio. At ito po yung nagsisilbing scope natin po kung saan matatagpuan itong ating Baguio na nasa pwesto po ng B natin. So, B as in Baguio yung case po. Okay? So, yung relationship ng dalawang lugar na ito is that, yung ating Luzon ang magsisilbing wider coverage nga naman. Dahil po, napapasa ilalim or under ng territory ng Luzon itong ating B, which is yung Baguio. So, anything po ito sa case na yan na merong sense of belongingness yung ating particle, no? So, ang Baguio ay nabilong sa territory ng Luzon. Na yung Luzon ang magsisilbing wider scope or wider coverage natin. Under ng coverage ng Luzon ay ang Baguio. Okay? So, yan po yung keys natin dito. Again, guys, as much as possible, kung mag-translate po tayo, subukan nating huwag tumalon at magdagdag ng word sa translation. Dahil doon po magsisimula yung kalituhan natin, kumbaga, sa pag-intindi ng mga sentences. Kumbaga, as much as possible, keep it as it is. Wala tayong idadagdag, wala tayong ibabawas, kumbaga. So, yung pinakamainam natin pwedeng gawin dyan, kung mas hiyang kayo sa English, careful lang. Dahil nga po, walang pattern yung translation sa English. Meanwhile, kung sa Tagalog naman po natin, I would say na mas maigi ito dahil may nasusundan tayong paatras na pattern. In a sense na we could do it this way tulad ng ginawa natin with Miss Yuki kanina. Napaatras lang. Again po, kung magta-Tagalog, pwede nyo nang i-disregard itong des. Kasi nagiging po lang naman siya sa Tagalog natin for politeness. Okay? So, pwede siyang disregard at magsimula dito sa katabi niya or the word before des itself. So, this one, ito yung ating famous. Famous would be kilala. Okay, kilala or sikat in Tagalog. Okay, so sabihin natin kilala yung gamitin natin term. Okay, kilala ang Baguio
ng Luzon? Kilala ang Baguio ng Luzon. Kilala ang Baguio sa Luzon. Kasi dalawa yung possible natin. Pwedeng ng, pwedeng sa Tagalog. Again, kilala ang Baguio ng Luzon. Number 2, kilala ang Baguio sa Luzon. Okay? Na yung relationship nga po ng dalawang ito, okay, yung ating A na Luzon, ay siyang wider coverage dahil under nga po ng Luzon ang ating B na Baguio. So may sense of belongingness yung ating pattern with the particle no. Okay? Na yung arrangement ng dalawang yan would always be, okay, something like the ones na sinulat natin dito sa taas. That is actually the relationship na meron po sila. Pwedeng, katulad ng Luzon at Baguio, na coverage yung pinag-uusapan. Under ng coverage ng Luzon, na nabilong sa column A, ang Baguio na nabilong sa column B. Okay? So, that's your case po dyan. Sundan lang po yung translation natin as much as possible para po sa mas malinaw at mas malapit natin na possible translation. Okay? So, yun po para po sa isang ito sa first example natin for your particle no. Okay? How about the others? Questions, clarifications? Pwede pong magtanong guys if ever you want to sabihin natin make sure of something ng pagkakaintindi siguro natin or pagkakagamit sa pattern for now. For now kasi isa pa lang naman yung nadi-discuss natin. Any questions? Go ahead lang guys. Go. Pwede po magtanong. Mas maigi po ito siya para mas maaga nating mapaliwanag yung magiging concern natin. Questions? Malinaw po ba tayo dito, guys? Are we clear with the first use ng particle no? Yes po. Okay, all right. Thank you po for that one. Okay, sige po. Thank you guys for the confirmation. At least we're good to go. Okay, mayroong translation si Sir Ryanan Hardenil. Yeah, famous ang Baguio sa / ng Luzon. Yeah, there you go, sir. Okay, there we have it. All right, so punta tayo sa ating next na concern with your particle no. Kumbaga parang inaisa-isa natin yung mga usage at function ng particle no natin base sa relationship ng A at B po. So we're good with your wider coverage. Next natin yung ating bigger entity. Almost the same po yung idea ng bigger entity natin dito sa situation na to. Nga lang, yung ating entity dyan na tinutukoy po ay maaaring isang organization, maaaring isang institution, maaaring isang grupo. Okay? So, meron po kasi of course na arrangement yung mga yan accordingly. Sabi nating unit, kumbaga. Okay, so yung unit na yan pwede na belong sa isang group. Yung group na yan pwede na belong sa isang department. Yung department na yan pwede na belong sa isang branch. Yung branch na yan pwede na belong sa isang division. Yung division na yan pwede na belong sa isang company. Yung company na yan pwedeng na belong sa isang conglomerate. Yun yung ibig kong sabihin po ng entity sa case na ito. Okay, again, it could be an organization, pwedeng institution, or any form of a group. Okay, na meron lang entity or sabihin nating kanya-kanyang version ng grupo na napapaloob dito. Pwede na sabi natin, no, pwede itong unit, na yung unit po ay nabilong sa isang team. Yung team na yan nabilong sa isang department. At yung yung department na yan nabilong sa isang branch. Yung branch na yan pwede nabilong sa isang division. Yung division na pwede nabilong sa isang company and so on. Okay? So, palaki ng palaki or paliit ng paliit yung organization, depende sa kung saan na part or
saan na po ito siya, yung tinutukoy nating pagkakabilong niya, in other words. Now, let's try this one po. Okay, pwede namang individual. Yes, sir? Saglit lang, sir. Okay, saglit lang, sir. May klase pa. Klase pa ako. Okay, wait lang. Okay, so, let's try your bigger entity. Yung entity natin po in this one, okay, just keep in mind po kung saan sa dalawa yung mas malaking entity nga. Kasi pwede namang individual yung ano yung B natin in this case. Individual in the sense na isang tao lang yung concern. Pwede naman pong ganun. At yung taong yun ay pwedeng mabilong sa isang grupo na magiging entity sa usapang ito. Now, we're going to try this out. Okay. Okay, let's go. Okay, panibagong vocabulary. Okay. And then your particle no. And here's your okay. Hindi siya magkasya. Okay. May ika-clarify tayo dyan later, pero later pa. Okay, this is Jose. Okay, Tagalog natin na translation would be mahusay. Okay. Mahaba yung English niya. Hindi kasi one word yung English nito eh. Okay. So, yeah, there we go po. Okay. So, Miss Yuki, choose your next person po to participate. Yung hindi pa po natawag kahapon po. Hello, Miss Yuki? Okay, hindi siya nagre-respond. Let's go with Miss Lian Pile. Hello, Miss Lian? Okay, this is, again guys, this is me checking your attendance via participation po. Okay, Miss Lian Pile. Okay, no response from Miss Lian. Okay, so try natin si Sir Jonas. Sir Jonas Adrian? Ano, basahin po ba? Okay. Yes po, basahin po natin and then i-translate natin, sir. Go. Yoin no Hong Sensei wa Jozo desu. Okay, one more time, sir. Pakibasa po ulit. Yoin no Hong Sensei wa Jozo desu. Pakisama po ito, sir. Yeah, that's the name of the hospital. That's the name of the hospital, sir. Go. EPJ Yoin no Hong Sensei wa Jozo desu. Okay. So, for everyone, okay, yung sensei natin dito po, okay, ay doctor ang ibig sabihin. Some of you guys might be confused kasi yung sensei kasi maririnig din natin po na ginagamit din nila para sa teachers.
Yung sensei po guys ay hindi po exclusive na teacher ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng sensei ay someone na nauna sa inyo sa field na mas natuto, mas maraming alam. Okay? At by sensei, ito ding taong nauna sa inyo at mas maraming alam ay siya ring nagbibigay ng information, nagga-guide ng kung anong dapat po doon sa nasabing field. So, in other words, mga nagbibigay information, mga taong nagtuturo in a sense po. Kaya nga din, kay sensei yung tawag po sa teachers. At yung doctors ay sinasabihan din ng sensei dahil nagbibigay sila ng information sa kanilang patients, sa kanilang clients, and so on. So, in a sense, yung sensei po ay ginagamit for a person na pinanggagalingan ng information o ng knowledge tungkol sa isang field kung saan expert sila at itinuturing po na guide. Itinuturing po sila na source of information nga. And that's your teachers, doctors, writers, and anyone na nag-i-instruct tulad ng coaches. Okay, trainers. Sensei din ang tawag sa kanila po. Dahil yun po yung general or generic na sense ng sensei. Someone na nauna sa field na maraming alam, na siyang nag-guide at nagbibigay ng instruction doon sa mga nakasunod sa kanya. Okay, so team leaders, coaches, trainers, teachers, doctors, writers, okay, editors din. Okay, so yun lang po yung clarification natin for the sensei here. Now, balik tayo kay Sir Jonas po. Mahusay ang doktor sa PTJ Hospital. Okay, sino yung tinutukoy nating doktor, sir? Kumpituhin lang. Okay, one more time, sir. Basahin po natin ang buong sentence at huwag kaligtaan ang lahat ng mababasa natin sa information. Go. PTJ Yoeno Hong Sensei wa Joso desu. Okay, translation, sir. Mahusay. Ang Hong po ba? Pangalan po ba yan? Okay. Yung Hong po dito po ay apelido po, sir. So again, dahil Byoyin po yung place natin, ano po yung magiging ibig sabihin ng teacher? Ano po magiging ibig sabihin po ng sensei natin dito? Doktor. Okay, doctor. That's right. So this time, i-apply natin po yung information na ito sa translation. Go, sir. Okay, subukan natin. Mahusay si Dr. Hong sa PTJ Hospital. Okay, konting edit na lang, sir. Palitan natin yung ginamit mo na isa pang version ng translation natin para sa Tagalog. Mahusay si Dr. Hong sa PTJ Hospital. Okay, anong ginamit mo translation dito, sir? PTJ Hospital. Okay, apply lang natin one more time. Mahusay si Dr. Hong ng PTJ Hospital. Okay, that's it. Okay, a lot better, sir. There we go. So for everyone else, okay, translation in Tagalog natin would be this one. Okay, mahusay. Okay, may ano okay, wait lang. Okay, mahusay si Dr. Hong ng PTJ Hospital. Okay, so again, we got here, mahusay si Dr. Hong ng PTJ Hospital. Mahusay si Dr. Hong ng PTJ Hospital. English natin would be this one. Okay, Dr. Hong of PTJ Hospital is skillful. Again, Dr. Hong of PTJ Hospital is skillful. Or kung gagamitan natin siya ng apostrophe S,
Okay? PTJ Hospitals, Dr. Hong is skillful. Again, PTJ Hospitals, Dr. Hong is skillful. So in this sentence po, yung example natin dito, okay, itong si Dr. Hong ay isang individual, isang tao lang siya, na nabilong po sa isang organization na in this case, yung hospital po ito. Okay? Kasi nga po, ang hospital ay hindi lang naman iisang tao yung nagpapatakbo. Nandyan yung mga doktor, nurses, mga staff nila, admin, yung mga kliyente, investors, yung may-ari mismo, and so on. So it's an entire organization po. Na yung organization na yan o yung hospital dito po na PTJ Hospital, okay, ay siyang kinabibilangan na organization ni Dr. Hong. Kasi nga, dyan siya nagtatrabaho eh. So, under siya ng PTJ Hospital. Nabibilang siya sa PTJ Hospital. So, yung bigger entity ay yung hospital mismo nga. Dahil iisang tao lang naman itong si Dr. Hong. At nagtatrabaho nga po itong si Dr. Hong under the PTJ hospital natin. Okay, so that's your case with the bigger entity. So, an individual, okay, may belong to an organization. Ang isang tao ay maaaring mabilang sa isang organisasyon o sa isang institution. So in this case, organization/institution yung ating hospital. Kung saan nabibilang, okay, or nabilong itong si Dr. Hong. Okay? Are we clear on this one, guys? Sa bigger entity at kung paano sila i-arrange yung punto ng relationship? Yes po. May question kanina si Sir Aris. Ano po sana yun, sir? Yung sentence ni ma'am na ano, kung pwede bang yung Dr. Hong's PTJ Hospital School. Ano po? One more time? Yung Dr. Hong's PTJ Hospital School. Kung okay po yun. Dr. Hong's PTJ Hospital? Pwede naman po, sir. Pero sa ownership po yan mabibilong. Okay. Kasi ang labas, si Dr. Hong yung may-ari ng PTJ Hospital. So, kailangan tayo muna yung Kailangan po nating i-determine, minasan, yung relationship ng dalawang noun, in this case, yung PTJ Hospital, tsaka si Dr. Hong, kung ano yung relationship ng dalawa. Yung relationship ng yan, pwedeng ma-identify, okay, in general, into any of these 5 relationships na posible with your particle noun. Now, in this case, okay, trabahante or doktor ng PTJ Hospital itong si Dr. Hong. So, syempre, dahil trabahante siya, under siya nung pinagtatrabahuan niyang ospital. At ang tulad na po na na-mention natin, ang ospital po ay hindi lang binubuo ng isang tao. Nandun yung may-ari, yung investors, clients, the staff, the hospital admin, yung ating doctors mismo, the nurses, pati din po yung mga pasyente. That's the entirety of your hospital in general, kumbaga. Kailangan lang nating i-emphasize yung relationship po ng dalawang column kung ano yung standing nila sa gusto nating i-express na punto sa ating sentence. In this case, yung punto natin would be, okay, bigger entity. Dahil nga po si Dr. Hong ay nagtatrabaho sa PTJ Hospital. Nabilong siya sa organization na yan. Okay? Are we all good, minasan? Clear po ba?
Okay po. How about the others? Okay lang guys, you could clarify para maisahan natin sila ng tawag dyan, discuss. Sige po. How about the others? Clarifications? Okay, thank you po for the confirmation, Miss Serena and Miss Janet. Alright, sige po. Okay, thank you. Thank you guys. Okay, mas maiging we clarify it as early as possible para pagdating sa isa pang pattern, may isa pang pattern kasi na gumagamit din ng particle, no? Okay, that would be by your lesson 10. Lesson 10 pa, medyo matagal-tagal pa. Okay, so susunod po yun. Okay, tandaan lang po, yung translation natin for particle no would be of or apostrophe s sa English. Pwede din tayo mag-ng, pwede din mag-sa Tagalog. So, ibagay lang natin kung alin sa dalawang translation for both English and Tagalog yung mas saswak sa ating sentence. Okay, napunta tayo sa place of origin naman na sign. Okay, tanggalin muna natin itong ating sample sentence para po sa ating bigger entity. Okay, so susunod yung ating place of origin. Right. So yung place of origin natin, pwedeng tao, pwedeng bagay po, pwedeng yung organization mismo kung saan nanggaling yung organization and so on. Okay? So again guys, okay, yung punto natin for place of organization by the name itself, kailangan na yung A natin ay isang lugar. Okay? Na panggagalingan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, organisasyon, and so on. Okay, the point of your A here, siya yung pinanggalingan, pinagmulan, kaya nga po siya yung place of origin. Okay, so let's try this one. Okay, let's put and sun. Okay, yung ating place of origin dyan. Okay, nasusundan natin ng particle no. So, lahat na nakasunod dyan, okay, ay okay, yung ating B po sa case na to. Okay. Mukhang napalaki yung sulat ko ng no. Okay. Okay, so we got Magoro. Ano nga ba ito sa Tagalog natin? Nakalimutan ko ano siya sa Tagalog natin. Okay, yung English na lang nakalimutan ko yung Tagalog nito eh. Okay, tuna yung Magoro po guys. Okay, no, Magoro Okay, and then sabihin natin ito. Okay, takay, sabihin natin mahal. Okay, gamitin natin yung isa pang pattern natin kahapon. Okay, para semi-review na din ng previous ones. Okay, there we go. Ngayon, okay, next person po natin, Sir Jonas. Yuki po. Yuki. Siya po yung sinundan ninyo, sir, na nag-participate? Si Miss Erlyn Dayan. Okay, let's go with Miss Erlyn. Okay, thank you po, Sir Jonas. Nice work po sa inyong sentence. Okay, careful lang po talaga tayo next time, guys, for your translation. So far, so good naman po, minasan. Push lang! Gambatte! Okay, Miss Erlyn, hello po. Hello, Sir Erlyn. Hello, Miss Erlyn. Ma'am? Okay, hello po. Ma'am, naririnig ko. Sorry po yung speaker ko kasi. Okay naman po siya, ma'am. Good naman po tayo. Okay, ma'am. Try ko lang din, ma'am. Jensan no Maguro wa takay des ka. In translation po is wait lang, mama.
Ito pa yung, Mahal. again guys, okay, wait lang po. Again guys, yung hint natin kung medyo lito sa translation, try to, ano po, try nyo po na i-atras yung translation nyo. Tulad ng ginawa natin with Miss Yuki kanina. Umatras lang po tayo sa translation. It would give you an idea what the possible translation would be. Kumbaga, parang hint or clue na yung pag-atras natin sa translation para mabigyan natin ng sariling version yung sentence. Kasi pwede naman tayo mag-English o mag-Tagalog. Any of those two languages po, guys. Pero kung nandun pa po yung confusion, it's okay. Na-understandable po. So, yung hint natin would be to translate ng paatras. Okay, sige po, Miss Erlene. Let's try po. Wait lang mga kasi question. Ano nagbabasa? Jensen's tuna is expensive. Is Jensen tuna is expensive? Subukan niyo po yung atras po, ma'am. Ma'am, sorry ma'am, pero hindi, hirap talaga ako sa ma'am, sa Tagalog. Hindi ko alam i-Tagalog ma'am yung may ise. Jensen's tuna is expensive. Tama po ba? Sorry. Hindi siya question yung sentence niyo, ma'am. Okay. Like I said, subukan nating umatras po. Okay, ano po yung ibig sabihin nito? Di ba mahal ma'am is mahal? Then isingit mo ito, ma'am. Okay. Mahal ba ang tuna sa Jensen? Ayun. Okay, that's it. So, yung ating ka nga po, balikan lang natin. Okay lang yan, guys. No problem. We're here to practice nga naman, no? So, mas maigi po na magawa natin ito na tayo-tayo lang muna. Okay, no problem, guys. Go lang. Okay. Okay, so balikan natin yung ating particle ka. Yung particle ka natin, na-mention natin to kagabi, na ito ay parang yung ba natin. I'm not sure kung sa Tagalog tsaka sa Bisaya lang may ba. Parang may ba naman yata lahat ng ng language sa Pilipinas. Parang may ba lahat na yung ba pampa-question talaga. But I'm not sure. I only speak Tagalog, Bisaya, tsaka Ilonggo. Yung tatlong yun lang yung talaga yung dialect ko sa Pilipinas. Okay. So anyway, yung pagkakalam ko may ba yung lahat ng yun eh. Okay. So yung ba po again, isingit lang natin sa appropriate part ng sentence para maging tanong siya. Kasi nga po, ito yung equivalent ng ka ng Japanese. Okay, so that way, magiging question yung sentence natin. Somehow, singit lang natin, somewhere appropriate. Usually, after yun siya ng first word, nagiging question yung sentence natin. In this case, yung first word natin would be your, yung the word before this. Yan yung first word. So, after nun, pwede na tayong sumingit ng ba para maging tanong. Sige. One more time po, Miss Erlene. Basahin natin yung translation po, ma'am. Go! Basahin ko muna ma'am sa Chinese para Jensen no maguro wa takay desu ka? Mahal ba ang tuna sa Jensen? Or in English po is, Jensen's tuna is expensive. Tama na ma'am. Okay, there you go po for this one. Okay, so mahal ba ang tuna? Hindi ko alam anong tuna sa sa Tagalog. Barilis kasi sa amin eh. Okay, parang tuna pa rin yata, not sure. Anyway, basta alam natin lahat kung ano yung tuna, guys. Basta yun na yun. Okay, so yun. Okay, mahal ba ang tuna sa Jensen? Tinatanong ng ating speaker dito, o yung nagsasalita, kung ito ba yung situation with the tuna. Okay, na mahal nga ba? Right, so this is from Miss Erlene Daya po. Okay, thank you po para po sa isang yan. Okay, nice work. So that's your place of origin. Ngayon sa usapan natin ito, yung tinutukoy nating place of origin would be your Jensen. Ito yung A eh. Okay, again, yung Jensen po yung magsisilbing A natin. Okay,
Nandito po, after ng particle no na tuna, syempre, ito po yung B natin. So, A ang Gensan, particle no sa gitna ng dalawa, and then B natin yung tuna. Okay, sa relationship ng dalawang yan, ito yung punto natin na yung tuna po na nanggaling sa Gensan o yung origin ng tuna na yan ay sa Gensan, kumbaga. Yung pinanggalingan ng tuna, yung pinagmulan ng tuna ay ang Gensan. And tinatanong po kung mahal nga ba. Okay, yung tuna na galing sa Gensan, in other words. Okay, so yun yung case natin dito. Okay. So that's yours. Sabihin natin yung formation pag place of origin po, guys. Okay. Again, pag place of origin, syempre, mauuna yung place kung saan nanggaling yung ating B. Okay, any questions po, minsan? Any questions for place of origin? Overall, in general, yung place na pinagmulan, pinanggalingan, yung source, yung nasa A natin. And whatever man yung nasa B po natin, we're good. Okay. Hmm? Okay. Thank you po, Sir Ronald. Sipag ni Sir Ronald sa edit. Nice work. Right, there you go. Nakakatulong nga naman yung lagyan natin ng numbering. Ito kasi yung case natin pag tanong yung sentence eh. Medyo, na lumilihis ng slight lang naman, yung pag-atras natin sa translation. Pero pag interrogative yung sentence, yun yung situation. Pero pag declarative naman siya, walang problema kung declarative yung sentence. Wala din siyang problema kung yung sentence yun, yung potos, ano siya, imperative yung sentence. Wala din yung issue yung isang yun. Itong interrogative lang, yung medyo iiba ng slight yung formation natin. Kasi kailangan natin i-arrange accordingly. Nga naman, doon sa pattern ng ginagamit nating translation, yung sentence. Pero masasanay din tayo, guys. Okay? Sa interrogative lang naman din siya medyo nagkakaganyan. Okay, so let's go for your next one kung no questions na po. And then, okay, here goes your brand. Okay, brands. Okay, tulad po ng placement natin po, okay, nasa A din po na pwesto or column yung ating brands. Okay, so here we go. Hmm? Okay, yes po, sir. Sir Ronald. Okay. Okay, wala pa tayong sa ano. Hmm? Ay. Okay, let's put pretty on that one. Okay. Alright, next person natin po, Miss Erlene. Who's your next person po? Yung hindi po nakapag-participate kahapon. Mary Prixie po. Okay, let's go with Miss Mary Prixie. Okay, thank you, Miss Erlene. Nice work po sa inyong sentence. Miss Mary Prixie? Miss Prixie? Hello po. Okay, hello. Let's practice po on this sentence na focus po tayo sa brands. Go. プラダの靴は綺麗です。
Translation po natin. Prada's shoes is pretty. Okay, pwede po. Okay, Prada's shoes is pretty. Okay. So, yung ating shoes dito po ay, okay, yung ating B na nabilong sa brand natin na Prada. Okay, so that's one courtesy of Miss Prixie. Right, kung sa Tagalog naman natin, okay, ito naman po yung version. Maganda ang sapatos ng Prada. So, again, maganda ang sapatos ng Prada. Okay, Prada shoes, okay, is or are expensive. Okay. Alright, so there you go po with this one, courtesy with Miss Prexy. Okay, so again guys, okay, yung brands natin nasa pwesto ng A at kung ano man yung produkto ng brand na yan, palagi po itong after ng particle no and susunod na po siya. Okay, so again, brand, particle no, and then yung product. Okay, any questions po ba sa brands? May tanong? Okay, sige. Kung no questions po, then last tayo sa ownership. Okay, same idea naman po siya overall, pero syempre, of course, we have to showcase yung bawat relationship na available, okay, for now, sa inyong particle no. Okay. Now, let's go with this one. You see? Okay. Hmm? Okay, local brand naman tayo. Ano ba? Local brand naman tayo minsan-minsan. Okay. Miss Prixie, choose your next person po. Go. Yung hindi po natawag natin kahapon. Si Miss Camia na lang po. Okay, sige. Good job po, Miss Prixie, sa inyong sentence. Let's welcome Miss Camia. Hello, Miss Camia. Hello, good evening po. Okay, good evening po. Now, this time, subukan natin po yung ownership natin na relationship with your example sentence. Go ahead, read and translate. Yun no kabanwa transport des. Hmm? I'm sorry, yung yun po is, ano siya? Pangalan. Name. Pangalan po. Pangalan. Sorry po. Yes po. Bali, in Tagalog, ma'am, transport ang bag ni Yun. Okay, Diba? tama. There you go. Tama po. Thank you. Okay. So, in this case po, kasi tao yung owner natin, guys, no? Syempre, yung sa atin na Tagalog versions, hindi ko sunod to kanina kasi dito na siya sa ownership na apply. Okay, ang ating ni. Okay, may sarili din tayong ni, kumbaga. May ni yung Japanese, pero iba yun. Yung ni nila sa punto ng ni natin. Again, pangatlong version in Tagalog na ngayon lang ilalabas dahil nasa ownership na tayo. Ayan. Okay, good job po sa ating participant, Miss Camia. Okay, so in this one, okay, si Hyun dito, o yung ating na-mention dyan, na owner, kumbaga, kasi nasa, nasa column siya ng A. Tapos, dahil nasa ownership tayo, so si Hyun yung owner. Then, yung B natin ay itong property niya na bag. Ngayon, dahil tao po itong si Hyun nga naman, okay, gagamitin natin yung special case natin sa Tagalog po na ni. Sa English kasi, itong of tsaka apostrophe s, applicable kasi siya sa lahat. Okay? Samantalang itong ni ng Tagalog natin ay para lang talaga sa pangalan ng tao na gagamit. Okay, kaya nga ngayon lang din natin siya showcase. Okay, good job po, of course, para sa ating participant, Miss Camia.
Okay, one more time po. Okay, for everyone else. Okay, one more time, Miss Camia. Reading and translation po Ah, natin. mhm. Yun no kabanwa transport des. Translation po is transport ang bag ni Yun. Okay, there you go. Nice work. Okay, good job po, Miss Camia. Right, so transport ang bag ni Hyun. Or Hyun's bag, okay, with English version. Okay, Hyun's bag is transport. Okay, ang isa pang version ng English, okay? Okay, there we go. Okay, the bag of Hyun is Jansport. Medyo awkward na siya pakinggan, but well, that's how it goes. Okay, and then your Tagalog, courtesy of Miss Camia. Okay, Jansport ang bag ni Hyun. Okay, ang bag ni Hyun ay Jansport, kung babalik rin natin. Okay, so there you go, guys. Okay, that's your A, no B, or yung ating A, then no na particle natin na pwedeng of or apostrophe S ng English or ng and sa Tagalog. Pero kung ang A po ay pangalan ng tao na magmamay-ari po sa ating B, ito ay magiging ni. Alright, so there you have it po. Any questions po ba, minasan? Tanong po ba? But, are we all good with this 5 usage po for now ng ating particle no? Hindi po. How about the others? May gusto bang i-clarify, guys? Okay, sige po. Thank you po for the confirmation po. Alright, medyo maraming usapan kasi itong particle no natin. That's why we can't leave without clarifications. Okay, sige po. Okay, again, that's your particle no po, guys. Okay, at tulad na na-mention kanina, okay, ito ay sabihin natin paunang gamit natin po sa ating particle no. Marami siyang purpose actually sa Nihongo. Okay, at babalik ito siya sa inyong N5 lesson 10. And of course, nandiyan ulit siya pagdating nyo ng N4, okay? Kasi nga may isa na namang pattern na siya pa rin po yung bida, kumbaga. Right. So, I think we're good with this one. Kaya mahaba lang talagang usapan ng particle no natin. Okay? Kasi ayoko yung nagkakahiwa-hiwalay yung sabihin nating punto ng isang particle. Kasi itong particle no natin, kaya ito siya, kaya A no B din yung gamit ko, no? Okay? Ito lang yung explanation na meron sa lesson 1. Talagang, yan lang, kaikli yung explanation niya. At yung na-mention lang dyan ay yung organization lang o yung bigger entity. Isa lang. Okay? Pero, pagdating nyo ng lesson 2, okay? Pagdating nyo ng lesson 2, nandun ulit siya. Ayan. Nandun ulit siya sa lesson 2. So, kumbaga, parang paulit-ulit yung labas. Tsaka hindi siya ma-explain ng may pagkakasunod-sunod kung gagayahin natin yung format ng book na magkakahiwalay sila. Okay, aside from lesson 2, nandun din siya sa lesson 3. I don't know bakit ganito yung arrangement pero they do it this way. So, ayan. Okay, ito naman yung place of origin naman po yung concern niya dito. Okay, place of origin. So, nasa lesson 3 siya. So, lesson 1, lesson 2, at lesson 3. Magkakahiwalay sila na discussion sa book natin. Okay? Pero, tulad nga ng nasabi ko rin, okay, ano kasi, medyo, what's the term? Makalat para sa akin, yung pagkakaroon ng gano'n na format. Kasi hindi siya ma-e-explain ng magkakasunod-sunod at hindi mare-relate ng may pagkakaroon ng sense po yung yung particle na ito. At least, sa version natin this time sa discussion, makikita natin yung relationship at mako-compare natin yung relationship ng A tsaka nung B natin by giving the categories kung saan sila nagagamit o napupwesto in that way. Okay, so ibig sabihin, yung lahat ng
particle no na topic ng lesson 1, lesson 2, at lesson 3 ay natapos po natin. Okay? So, yun lang naman guys. So, wag magtaka kung mag-check kayo na meron na namang pattern na no particle. Okay? Kumaga, inisahan ko na lang yung discussion po. Okay? So, if you're going to view ahead of the lesson, okay? Tandaan na na-discuss na po ito siya. Okay? So, it's already 10 p.m. po dyan sa Pilipinas and good na po yung time natin. Hindi natin na pwedeng ipilit yung next natin na pattern, of course, kasi na time na din po sa inyo dyan and it wouldn't be as good to do so. Okay? Yung next natin na pattern nga naman sa lesson 1 would be the last pattern po na part yung ating yung ating honorific kung tawagin na san, as well as yung pagpapakilala natin po sa inyong usage ng honorific na yon. San lang kasi yung nakalagay mismo sa book, maging doon sa PDF. So, ika-clarify natin na hindi lang san yung honorific na available sa Japanese, kundi iba't ibang honorific na appropriate na gamitin sa iba't ibang klase ng tao or status ng tao. But that would be by tomorrow po. Okay, so before natin i-close po itong ating naging lesson today, again, cover lang natin po, okay, for you to look up the lesson. Okay, dito lang tayo sa, lesson to yung tinap ko. Okay, back here, dito po tayo sa second to the last natin na A, no, B na pattern. So tomorrow, we're going to begin your lesson with this one. Okay, the honorific san, pero isasabay na natin pati yung iba pang honorific para hindi tayo magkalituhan kung bakit ulit-ulit yung honorific tsaka paiba-iba. Para isahang explanation na lang din. At isahang video na lang din yung tingnan ninyo if ever you want to review. Okay, so yun po guys. Okay, so again, dito tayo nag-stop sa 5.1 na topic po. Okay, before we close, any questions po ba minasan? May tanong po ba? Clarification? Overall po, simula kahapon na lesson hanggang dito po ngayon na lesson, may tanong po ba? Ano naman po? Alright, sige po. Kung same po ang sentimiento ng lahat, then I think we should call it a night po. Anyway, nagpahiram naman tayo ng 5 minutes kanina for the others. Again po, minasan, as much as possible, within the first 5 minutes, dito na po sana tayo sa ating call, if possible po. Pero kung hindi man, message na po ahead of time para we know kung may hinihintay pa ba o wala, kumbaga. Okay? So, that will be it tonight, guys. Okay, continuation tomorrow and dire-diretso tayo sa lesson 2 natin. Right. So, again, maraming salamat po sa patience, sa paying on time, and of course, sa ating participation for tonight. Present naman ako from the very beginning po ng call. I'm just checking out kung sino po yung nandito. Okay. Alright. So, thank you po again. Oyasumi nasai minasan, otsukare-sama deshita. Mata ashita po. Same time, same time. And thank you. Have a wonderful evening po sa lahat. Okay, have a good night's rest. Sige po minasan, out na po tayo. Thank you. Arigato po. Thank you guys.